Apat na flicker, tapos tig-isang retry. Dito yung ating dalawang teams. Again, pagalingan na to kung paano i-execute ng setup play at paunahan. Pagkuha ng objective. Game number 2, AP Bren laban sa Aurora. Lamang ang Aurora dito at nakita natin kanina na kalmado lang nilang inantay yung kanilang momentum na maging effective. Yeah, and ngayon ay ito yung maganda kapag naka-Johead ka, no? Pwede mong i-leash talaga yung farm ng iyong jungle at kailangan i-capitalize ito ni Keke doon kasi hindi rin biro yung damage ng smart missiles, ha? Oo, tsaka ano dito, parang yung maling gusto nila magiging mabilis yung rotation nga dito ng mga junglers nila. Ayan, diretso agad sila. Tapos nakabang lang si Chomskirt pag merong pipigil. So, ganun pala ang gustong gawin dito ng side ng AP Bren. Yeah. I'd say malaking problema dito ng AP Bren, no, is yung turtle potential ng Aurora. Not just because of the fact na meron silang sariling Unleash the Beast mula dito kay Lucas, but also the idea na kahit anong start mo ng turtle, as long as hindi pa nagsishadow dito si Demon Kite, pwedeng patagalin at i-delay ng Aurora yung turtle take ng AP Bren. Oo. By the way, pantay na or sabay na nag-level 4 yung dalawang junglers natin. Kanina kasi game number 1 na una ng slide si James Pang. Sila din nakakuha ng turtle. Pero ngayon ay mas pinatahimik ang Land of Dawn. So, Chomskirt and James Pang ay nakaabang lang na mag-zone dito sa may gitna. Ginamit yung wings by wings, by the way. Okay, andyan yung ejector. Si Keke doon na magiging target nila dito. James Van, ako na kagad yung first blood. Pero si Demon Kite may shadow pa naman paatras. Nangalahati lang yung buhay ni Keke doon dito. Pero tagumpay sila sa plano nila. Yun yung sinasabi natin, walang sinasanto yung Johead Suyo combination. Hindi nga nakapag-flicker si Rena J. Medyo ano din naman, wasted flicker yung gamitin niya. So it gives a lot of, again, early momentum for the Suyu. Kaya marami din talaga teams na nagpa-prioritize nitong Johead Suyu combination. Kasi lalo mo lang na-amplify yung strength ni Suyu sa early game. Okay, si Demon Kite Grabe naman Nakikita to! mo siya. Ninja! Hindi nakita siya doon pero di naabutan. Nung time na yun na tumitipi siya, siguro nakapikit na lang siya. Sana hindi ako makita. Naka-skill kasi siya. Meron siyang skill na stealth. Si Sung Jin Kite. Ay, oo nga Tama, pala. oo nga pala. Tama. Tinako niya yung kay Teshik. Oy, bottom lane na. Wait lang. Renny J ay nandito din. Pero kailangan na kagad umatras. Pero nagtataka ako dito, lumalamang itong si Kek Shizu. Pero ngayon may 1v1. Andin siya sa consistent at si Der. Ginaya. Oo, ang ganda. Ang ganda ng 1v1 pala ng Kaya pala doable yung Valentina XP. Oo. Kasi magiging Lucas din. So, perfect match. Lucas versus Lucas. Yep, and alam naman ng buong RG community to, walang cooldown. Yung, basically may 6 seconds cooldown si Valentina. So, spammable yung ulti ni Lucas. I would say even better version nung Lucas. And ang kinagandaan dito, sustainable pa sa lane. Tsaka hindi ka pwede makapag 1v1 ng normal lang kung Lucas ka kasi bibigyan mo ng libreng XP yung Valentina. Yung ano pa naman din niya, yung passive na Primal Force. Yep. So, nagkakaroon siya ng edge over doon sa kalane niya. So, may kita natin na ganun nga nangyayari. Medyo dinay-delay. Sasalubungin! Ay! Ang bilis naman talaga ng reflex. Ay, bumalik pa! Wait Ninja lang. talaga. Wait Paano, lang. paano yung battle emote nga ng Aurora? Hindi ko alam yung tunog na nakalimutan ko. Paano? Sneeze the win yun Sneeze the win. Sneeze the win. Di ba? Hindi, totoo. Sa bagay, may sipon dito nakikita ko sa ano. Tama. Pero ito si Ayan na. Shizu, nararamdaman niya na napapalamig na. Ayan na, 4 kagad mula sa Aurora. Tumba. Itong si Shizu at nakalamang na kagad si Domeng doon, naplatuhan ng maigi. At di naman si Edward pino-force siya si Der dito na Pero, kumapit dun sa tore niya. Ipe-freeze ka talaga niyan magdamag kasi again, di ka pwede lumapit, di mo pwede labanan. Pag nilabanan mo, lamang pa rin yung Valentina. Yan yung mga lane na wala kang magagawa kundi humingi ng tulong sa kampi mo. Oo, pero ito Turtle napunta pa rin sa AP Bren. Pero may information naman si Rene J na meron pang pwede jungle dun sa may bottom lane. But speaking of bottom lane, nakita kaya at naramdaman nila Rene J na nandito ang ilan sa mga players doon sa baba. Mabigat yung ginawang rotation doon ng AP Breno. Gusto sana nilang kaya lang kasi nakita kagad nila dito si Rene J at mabilis ang pag-responde no, dito ni Rene J para matulungan dito si Demon Kite na makatras. Ngayon si Shizu
nalibag na kagad yung kanyang Zaman Force para lang ma-maximize yung camp, yung shield doon. Pero Feather Nurse pinasagot ni Yue para mabugaw ang mga miyembro dito ng Beast. Alam mo, ang ginagawa lang ng Aurora dito is pina-force nila yung AP pre na sige, kunin niyo yung gusto yung kunin, pero di namin kayo pauuwiin ng walang trade. Kasi may trade sa top lane, na-force pa yung mga HPs dito. Ay! Oy! Nakakuha ng kill! Yun Tapos, sobra ata sa... Oo, solo kill si ano doon si Domeng Kai, tapos makakasira pa ng Torre doon sa may bottom lane. Oh, ang ganda ng ginagawa dito ng Aurora. Pinare-react lang nila actually itong AB Bren. Oo. Napansin nila na apat na dun sa may bandang iba. So malaya yung pagkuha dun sa may top lane. At ngayon, available na rin pala ang War Axe para dito kay James Max. Medyo greedy lang na nag-overstay si Dominic sa may bottom lane kasi parang tiwala sila na may split na nangyari sa top. But so far, AP Bren, they're pushing with their momentum, they're pushing with their objectives. Ang problema ngayon, constant trades yung naharap ng Rora. Okay. Alam mo parang, uy, wait lang, top lane! Ay, naku, nagamit ba agad yung Shadow King para makakataas? Oh! Nakuha pa ng kill bago mamatay. James Pax ay killing spree na pero nakaisa si Demon Kite. Ngayon, nagsata nila dito itong si Edward. Pero nag-unleash the beast kagad para lang makaalpas doon sa plano ng AP Bren. So parang umiiwas ngayon tatlong players na side ng Aurora or naghahanap lang sila ng trade dahil magkakaroon naman daw ng Turtle and a taste of his own medicine. Last time na nilaro ang Wow. Valentina sa XP lane ay season 10. Si Der din. Si Der ang may gamit. Parang ang kalaban pa ata nyo na may mga Esmeralda pa nun kasi sila mga Valentina dati sa Esmeralda. And ngayon, makikita niya na parang ganito pala pakiramdam. Ganito pala yung ginawa ko dati. Oh, ganito pala yung hindi ako makahampas kasi nawawalan ako ng XP. Oo, wait lang. Oy, Feather Nurse ay nagamit na kagad dito yung James Pax ang magtatagumpay. Pero sinamahan pa rin ni Keke doon sa may matalikod. Pero may imitar siya, Edward versus 2. Ngayon, nandiga siya dito habang kailangan niyang umatras. Nagamit na kagad yung kanya mga combo. Pasok si Demon Kite, Shadow Kill. Pero sakto lang na sumabog na rin yung passer dito ng Pride of Fights. Demon Kite with a kill. At dito si Prat mula kay Dominic Kite. Nakakuha din ang kill itong paltong ito. Kukunin pa nila yung purple bomb. Okay lang daw na makuha nila yung Turtle. Mananalo naman daw pagdating doon sa may team fight. Medyo napalayo yung setup or nakapag-buy tayo si Renny J doon sa may bottom lane. At look at you, talagang zone out lang ng zone out ng mga players. Yung kanyang Feather Nurse gamit na gamit para mapalayo ang players na AP Bren. Ibang klaseng turn yung nakikita natin mula sa Aurora. Yung ginagamit nila yung objective para mabait nila yung AP Bren. And nung nakita nila na pwede nga i-team fight, nandun yung kanilang mga skills na naka-ready. And even si Dominic Kite ngayon, alam na niyan, ito na yung timing na hinihintay niya kanina, pabuo na yung kanyang Sky Piercer. May dalawa naging numero, so may laman na yung Sky Piercer stacks dito ni Dominic Kite. And ngayon, lalo pang magiging malaking problema. Skirt! Alam niya na walang pride of fight. So nakakuha kagad ng isa dito si Demon Kite. Forming fell mamiging laban. At doon din yung box from Dominic. Conceal ay nagamit dito ng Aurora. Si Chizu ata magiging putira nila dito. Feather Nurse mula kay Yue. Pero ang goal lamang dito ng Northern Lights ay kunin yung torre dun sa may bandang itaas. Grabe yung mga bouncer dito ni Dominic Kite. Isang beast mode. Tapos isang nagpe-feathered airstrike, talagang napakadali para sa kanya na makakuha ng objective ngayon. Oo. Kaya naman 2.6k coding para dito sa Aurora, makakabili pa ng masakit na item. Yeah. Malefic Roar para kay Doming. Saka ang kaganahan sa ginagawa ng Aurora, yung feathered airstrike ni Yue talagang ina-hold na rin. Hindi niya binabagsak basta-basta. Nakakas lang to. Isang bagsak lang, tapos bawal kayo lumapit. Bawal nyo lapitan yung prinsipe ko na si Dominic Kite. Ayan. Ayan Tapos na si Doming Kite, hindi, sige, kaya ko rin ang sarili ko. Ayan. Diba ginagamit niya rin yung Death Sonata para mahanap yung mga players dito ng AP Bren. Okay, ngayon si Demon Kite ay nag-aabang din na maliligaw dun sa may orange buff banda. Ngayon ay may mga pag-agaw na sila na ginagawa at nagsisimula na rin para doon sa unang Lord na nilaban na ito. Na-check yung kung nandun or may player dun sa bush na yun. Pero probably binibait lang din ng Aurora dito, pinapatunog. Yung Lord, kailangan mag-clear ng mingit wave ng AP Bren somehow. Doon sa gitna. Napakadaya ng range yung Death Sonata. Di ba layo? Sobra. Imagine mo, nandun ka sa dot bush, abot mo yung orange bush, Ren J. Wait na, kung sino yung nagamit na. Sino ang ibabato? Sabi ni Kevin, sige si Rainy Day na, pero masakit! Andun yung mga flash combo mula dito kay Edward, nakipagsabay na sa apat, pero na-dive pa rin under the base. Ngayon ay si Edward ay mamamatay, pero naging maganda ang kapalit dahil Lord naman para sa Aurora. Kitang-kita natin ngayon for Aurora kahit yung Torres sa gitna ay pwede nila sirain. Napakaganda Lord take. Yun na nga eh. Ito yung mga
mga Lord take ng Aurora na ano eh, kailangan mo aralin eh. Oh, di ba Ayun na, kahit? Shadow Kill ha. Makakaalpas ba dito ang tatlong miyembro mula sa AB Bren? Matras na muna si Demon Kite. Ngayon matagumpay ang kanilang pagdepensa sa may bandang gitna. Ready ang AB Bren sa pagdepensa. And ang problema nga lang dito ay ang Aurora ay all over the place eh. Yeah. Alam mo, dito mo ma-appreciate yung classic playstyle ni Edward. Bakit for the longest time parang siya yung nagiging pillar ng mga ganitong classic Lord takes. Willing siyang itapon yung katawan niya eh. Oo. Na parang alam nila, gets nila yung duration na kaya nilang patayin yung Lord. May magka-call noon na pwedeng burstable. Tapos kahit burstable, tatapon ni Edward talaga yung katawan niya. Sige, patayin niyo ako. Lalo pat ngayon meron siyang ulti ni Lucas na heighten yung kanyang defensive capability. Ang lakas niya mang zone. Lalo pat may CC immunity. So talagang wala magawa yung AP Bren once na tumalon na yung Valentina. Tsaka ano dito, no? For Aurora, yung positioning nila, parang sobrang hirap na ngayon nalapitan si Domeng kahit laging may dalawa nakaharap, tapos si Uwe naka-ready lang anytime for SX. So tingnan natin kung paano gagawin ng AP Bren as the Lord will march in doon sa may top lane. So unti-unting lumiliit Ayan ngayon ang mapa ng AP Bren. Ginamit na naman yung Feather SX para magsuot, tas trabaho lang si Demon kahit doon sa may bottom Naka-hold lane. lang, oh. Oo, hindi makalapit dito yung mga miyembro ng AP Bren. Ngayon, re-respeto muna ang Aurora. Alam nila na hindi nila pwedeng ipilit dahil nga naman alam nila na may kit din na flicker at ejector mula dito kay Kikidot. Ito, Gold Eaters by BPI, yung Kite Brothers na naman ang nangunguna. Tapos si Yue yung pang-apat. Napakasakit na nung Farsa ni Yue dito. Meron na rin siyang Genius Genius Wand. Wand. So more penetration mula rin sa Feathered Airstrike. And ang ganda nito ay bumili pa nga siya ng Blessing. So kapag alam mo kapag tumagal yung game, enough assists, pag nag-proc yan, I think courage yung kinuha niya rito. So hindi naman ganun kalaking factor. Pero usually lang naman, bumibili lang ng courage ng roam boots para additional gold doon sa mga assist. Pati si Doming Kite! Hala. Bumili na rin, no? Sabi niya, sobrang dami kong farm. Mamigay tayo. Pero hindi naman na kasi active yan. So, hindi rin naman na nawawalan ng gold dito si Doming Kite. Just in case lang na humaba yung game at dumami yung assist ko, baka mag-proc kasi yung active. Pero blessing din, anong ginawa niya? Parang favor din. Favor yata. Talaga? Hindi gana. Oo nga, favor, ayun, green, color green. green. Hindi gana yan, boss. Wala lang, bumili lang Baka siya. na lang talaga para sa Gold gold. lang. Oo, gold lang. So ngayon guys, ang stocks for Doming Kite ay pataas ng pataas. Palalo, pasakit ng pasakit pa yung damage. 12 minutes pa lang ng ating laro. Ganto na agad ang sitwasyon ng mapa para sa AP Bren. Oo, nakita ni Tere, sabi niya may bulate dito. Yung natira na lang yung ano ba yun, bulate doon. Pero ngayon, nagre-ready na dito ang Team Aurora na simulan itong ikalawang Lord ng laban. Si Kikidot, nakita niya, sabi niya mukhang marami to Nagonsil. Kita. Okay, na-ejecto na kagad dito si Reggie, pero ayun na ginamit siya para mapalayo. Hindi naman ni Shadow Kill mula dito, Demon Kite rather. Habang Feather Shark mula dito kay Yue, Demon Kite nakakuha na ng kill. At muna siya dito, ngayon may mamamatay din si Der. Mula dito kay Doming Kite, nakadalawa na kagad ang Smiling Demon. Si James Bond sa lalo dito na, ginamit niya yung kanyang retribution pero makakasunod siya. At tinamaan pa ng stun. That's it. Grabe yung laban. Oo naman boy, si Kekidot, defendable pa ba to dahil meron sila mga bitbit na minion para hindi na maglo-lord. Hindi na yata maglo-lord ang Aurora. Mahirap na to, 2 seconds para kay Kikidot at hindi na nila mapipigilan ang pag-arangkada ng Aurora. Isa ulit na malinis na performance para dito sa Aurora. At kitang-kita natin na yung kanilang pagliko, yung Valentina XP, yun ang isa sa mga parang nagpahirap para dito sa AP Bren. Alam mo, as much as maganda yung attempt ng AP Bren, ni-rush ni Kekidot dito kung sino man yung possible target na mahuli nila. Possibly the Granger, pero again, Edward on that last team fight, tinapon niya na naman yung katawan niya doon sa mga frontline damage dealer. Hinati niya yung kupunan ng AP Bren. Tsaka ano kasi siya, di ba? Parang meron siyang CC immunity, pero ano pa din, meron siyang Shadow Strike. But anyway, palakpakan po natin mga players ng AP Bren sa kanilang pinamalas, nakatapangan against one of the formidable teams dito sa MPL Philippines. And going back para dito sa ating winning team
for Aurora Gaming, parang yung micro and macro nagkasabay doon sa game na yon. Sobrang linis. Oo, ibang klase ang galawan. Tsaka nakita din natin kung paano sila mag-turn. And yun yung kaninang binabanggit pa ni Midnight. Kapag kami nalugi sila sa isang objektiba, ginagawa nila, kumukuha sila ng hero. Kung makuha man yung turtle, sige, kuha tayo ng hero. At paulit-ulit na ginawa yun ng Aurora hanggang sa dumating sa punto na hindi na makabawi ang AP Bren. Tsaka yung pagpigil nila dun sa objective, di ba? May time na parang nagko-cross map sila na objective. Yung ginawa ng Aurora, okay, sige, bigay lang namin sa inyo, pero may halong delay. Cimori Yogurt Bites bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Lang namin sa inyo, pero may halong delay. So, nakuha mas mabilis ng Aurora yung top Yung lane top. versus nakuha ng AP Bren yung may bottom lane. Oo. Yun yung time na namatay si Dominic Dominic. Guys. Pero gets, meron ng delay. So, parang ang ganda na naging decision making dito, yung assessment rather ng Aurora Gaming during that match. Kaya nahirapan yung AP Bren. Alam nila kung paano babawiin. But now, speaking of, alam natin na excited na lahat na marinig ang saloobin ng ating mga winners. So tawagin na natin ang ating mga kasama sa stage. So Hans and Odin, kayo na muna. Ladies and gentlemen, here are your winners, Aurora Gaming! Boys, congratulations. Again, ito na naman yon. Curious ako kasi playoff secured naman na sila, Odin. Yes. Pero, you know what, you ask it yourself. Yan, Rene J, ngayon nga na nag-comeback win kayo, sabi mo, mas okay sa inyo yung ganito instead of sa playoffs pa kayo na natalo. So, ngayon na nanalo kayo, ano ang naiisip nyo? Paano nyo na-address yung mga mistakes nyo dun sa pagkatalo nyo? Nung talo po namin sa Onyx, talagang nireveal lang namin yung yung mga mali namin sa drafts pati sa execution. So ngayon, namin siya, na-practice namin siya sa scrim, tas yun, ina-play lang namin sa tournament. Nag-success naman. Sumakses ka talaga dun eh. Sumisigaw yung Auroras, no? Sumakses ka step Success by eh. the step, Rene J. Oo nga. Nabanggit mo nga na playoff secured na sila. Baka naman meron na kayong gustong makatapan. Oo nga. DLPH, Onyx, alin ba dun sa dalawa o kaya sa mga natitira pa? Kahit sino eh. Ay, Kahit parang ready sila. Ready lang kami sa lahat kasi parang kung sino din yung sa amin, itapat sa amin, talagang ibibigay lang namin best sa amin, tsaka wala, ganun talaga. Kung sino ito daanan sa amin, yun na yun. Kaya good luck na lang kung sino yung mga laban. Handa lang kung handa. No, you love to see it coming in from the captain. Demon, kahit since katabi mo naman na si Rene J, ikaw na rin ang tatanungin ko. You were a former Rookie of the Season para sa MPL Philippines and you went up